Tunay na asawa sa tunay na asawa. Ngunit ang anak, hindi na ibalik sa tunay na ina. Kaya ngayon, binigyan ng pagkakataon, Albert at Cheryl, sana naman na hindi na maulit, maging matapat ka sa kanya. At Cheryl, sa pagpapatawad, hindi ipinopostpone, dine-delay ang pagpapatawad. Pagpapatawad po ay agad-agad ibinibigay, katulad ng pagbibigay ng Diyos, pagpatawad sa nakakasala. Salamat po. Maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Albert, naunawaan mo ba kung gaano kasakit at kahirap itong ginawa mong problemang ito para kay Lady? Kasi sa nakikita ko, siya ang pinakatalo dito eh. Sobra ang sinakripisyo niya para sa pagmamahal niya sa'yo. Sobra na umabot sa puntong pati ang sarili niyang anak, isasakripisyo niya. Alam niyong dalawa ni Cheryl na siya ang tunay na ina. Eh, di naman siya bumisita doon. Pwede niyang dalaw-dalawin yun. Hindi naman namin pagdadamot din sa kanya yun. Paano ngayon mangyayari na habang lumalaki ang bata, tatawaging mama si Cheryl, pero ang tunay niyang ina ay si Lady na nandun lang at dumadalaw-dalaw? Pinaghandaan mo na ba kung paano mo yun ipaliliwanag sa bata? Siguro ma'am, abot din sa punto na ipakikilala ko rin siya ron. Siyempre, kaya lang, bata pa siya, mahal namin yung batang yun eh. Siyempre, habang lumalaki yung batang yun, naghanap ng totoong magulang din yun eh. Kaya hindi ko pagdadamot sa kanya yun. So sa ngayon, hindi mo talaga pwedeng ibigay kay Lady ang anak niya? Mahal ko yung bata. Mahal ko yun. Hindi ko kaya ibigay. Hindi ko kaya. Paano naman po ako? So ang tanong ngayon, Lady, handa kang isakripisyo ang lahat ng yon dahil hindi mo pa kayang buhayin ang bata. Lalayo muna po ako. So ikaw ang lalayo. Opo. Mahirap din yun para kay Lady Cheryl at Albert. Kung mag-alala, hindi ka naman pinagkakait sa'yo yung bata eh. Kahit anong oras kung gusto mo pumunta sa bahay, pumunta ka. Dalawin mo yung bata. Sa amin, Lady, masisiguro mapapalaki namin na maayos yung bata. Masisigurado mo sa amin yung kinabukasan ng anak mo. Darating din naman ang araw na magkakaisip yung bata na yun. So sana lang Sasabihin din namin din, sa kanya na ikaw yung tunay na nanay. sasabihin nyo na siya ang tunay na ina. Dating po ng araw na pwede na pong sabihin sa bata nung mauunawaan niya na po yung sitwasyon. At sana lang din, gaya nga ng sinabi ni Doktora kanina, Cheryl, huwag mong idamay yung bata. Huwag niyong idamay dito sa naging gulo na nangyari sa pagitan mo, ni Lady, at ni Albert. May gusto ka pang sabihin, Albert? Hindi lang ako ng patawad kay Lady. Kung nasaktan ko man siya ng sobra, kasi umabot na kami sa ganun eh. Nandiyan na eh, wala na rin ako magagawa. Nasaktan ko man siya, ma'am. Kaya lang, talagang... Kaya nga po, ma'am, eh, talagang nasa ulit talaga yung pagsisisi, ma'am. Eh. Kaya ladies, sana mapatawad mo pa ako. Huwag kang mag-alala, yung anak natin, aalagaan ko yun. Papalakihin ko yun. Magtiwala ka lang sa amin. Sa totoo lang, alam mo, talagang nalulungkot ako para kay Lady. Pero talagang napakalaki nung sinasakripisyo niya. Talagang aminado siya na hindi niya kayang buhayin ng bata. Kaya talagang binibigay niya sa inyo ng buong buo. Kaya
Sana Cheryl at Albert, alagaan yung mabuti ang batang yon. Sana talaga kahit paano, natulungan namin kayo na maayos ang problemang ito. Hangad pa rin namin na maging maayos ang inyong buhay at maging maayos ang buhay ng bata. Sana, isipin niyo muna yung bata bago ang mga sarili ninyo. Maraming salamat, Lady. Alam namin napakalaki ang sinakripisyo mo sa ngalan ng pagmamahal. Pagmamahal para kay Albert at pagmamahal para sa iyong anak. Hangad namin na balang araw, makita mo rin ang taong magmamahal sa iyo at magkaroon ka pa at biyayaan ka pa ng isa pang anak o mas marami pang anak. Maraming salamat sa binigay niyong pagtitiwala sa aming programa. Aminan na po tayo mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman po tayong natutunan. Madaling kuhanin ang tiwala ng isang tao. Pero kung sisirain ito, mahirap na itong bawiin muli. Kumbaga, sa isang flower vase, kapag nabasag o nagkalamat na, hindi na ito maibabalik pa sa dati nitong itsura. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil kung magtsatsaga at ipapakita ang tunay na pagbabago at wagas na pagmamahal, maaari nitong takpan at burahin ang masakit na nakaraan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, natural lang po sa tao ang umiyak at masaktan. Pero kung tunay kang nagmahal, may puwang pa rin sa puso ang pagpapatawad. Salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid dahil sinamahan nyo na naman kami ng isang oras at araw-araw nyong sinusuportahan ang aming programa. Salamat din sa iyo, Hans Mortel, ang aking co-host. Sa Dance Squad, salamat din. Kena B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera, at higit sa lahat, sa mga bisita po nating nagbahagi ng kanilang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ng happy birthday kay Kaka Alan Sinsuat at hello din kay Chilette na nasa Singapore na laging nanonood sa atin. Ang pagbati ay galing kay Glo at kay Lenny ng Salon de Manila, Katipunan. Maraming salamat po at sana patuloy pa rin po ang inyong suporta sa Untold Stories ng Face to Face. Every Saturday po yan, 10:30 a.m. Dito lang syempre sa Happy Network. At ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, Kaya manunod lang ako ng contest pero pagdating doon nagpapa-makeup kami. Odo tangging siya'y Becky. Yung pala'y Beking Becky. Bakit mo sinabi na baklang pretending ang friendship mo na si JR? Ang lakas po ng loob niya sabihin pa niya si Katrina Lili. Oh? Hindi ka lalaking chinupa. JR, diretsa ang tanong, sino si Nicole? Aminin mo, bakla ka talaga. Kaya bang tanggapin ng ina ang tunay na kalagayan ng kanyang anak? Okay ka sinungalingan! Nay, sana maintindihan mo naman yung kalagayan ko. Face to Face. Ngayong Martes, 10:30 a.m.